Patapos ng ilang pasilidad ng militar sa Pag-asa Island sa kabila ng pag-aaligi doon ng mga barko ng China. Iginiit ng pamahalaan na handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa iba't ibang bansa para sa resolusyon ng issue sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Pinalalakas pa ang military capability sa Pag-asa Island kung saan may tinatayo ritong hangar na gagamitin para sa iba't ibang asset ng Armed Forces of the Philippines. Mayroon ding control tower para sa air operations sa isla at magsisilbing opisina ng Tactical Operations Group ng Philippine Air Force. Sabi ng AFP Western Command, patapos na ang konstruksyon ng mga naturang pasilidad na kasama sa AFP Modernization Program. And it is already 90% completed, so we are looking at this year for the completion of that facility in Pag-asa. Ilan lamang ito sa mga proyekto sa Pag-asa Island na nagpapatuloy sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa bisinidad. We have to deliver the necessary services and supplies for the completion of all our projects here in KIG. Hindi lang sa Pag-asa, lahat ng occupied islands natin. Sa The Manila Dialogue on the South China Sea naman, iginiit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasabay ng pagsusulong ng diplomasya at mapayapang resolusyon. Sa mensahe rin ng Pangulo na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nitong makikipagtulungan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa pagpapairal ng rule of law. The Philippines will continue to work with ASEAN member states and China towards the early conclusion of an effective and substantive code of conduct in the South China Sea. Along with this, we will continue to publicly stand on the foundation of international law, UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. Panawagan naman ni National Security Advisor Eduardo Año na magkaisa ang bawat Pilipino sa pagsusulong ng ating karapatan, katuwang ng mga hakbang ng pamahalaan. We face a choice, either uphold a world governed by rule of law or risk a return to a world governed by power alone. But for us peace-loving nations, the South China Sea should not be an arena of conflict, but it must be a sea that springs cooperation and prosperity without sacrificing our sovereignty, sovereign rights, territorial integrity, and jurisdiction. Tiniyak din ni House Speaker Martin Romualdez ang suporta ng mga mambabatas sa pagpapalakas ng militar at Coast Guard para protektahan ang seguridad ng bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.